What's up mga idol? Latest motorcycle news update ang ating ibibigay sa inyo today. At ito nga, from Husqvarna Motorcycle, ang latest model nila na 2024 model. Yan po ang Smart Villain at Beat Villain 401. Kung saan 90% ito po ay upgraded or updated. Ibig sabihin, brand new model na to ngayon dahil mas malaki na ang makina nito at mas loaded na sa mga advanced features. Gusto nyo bang malaman lahat ng details ng bagong model na 2024? Samahan nyo ko mga idols at ibibigay na rin natin sa inyo ang 2024 price nito, suggested retail price, at kung gusto na nyo maglabas niyan mga idols, syempre, mag-send message lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salavarria, at huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at Facebook. Meron din tayong latest news sa inyo na KTM Duke 390 2024 model ay mabibili nyo na rin mga idol. Kaya marami po tayong update sa inyo mga idol. Tumutok lang lagi kayo sa ating channel at ang mga latest nga po na ibibigay natin sa inyo. Well, tignan muna natin ang bagong Husqvarna 401. At dalawang ating pagpipilian. Meron tayong Smart Villain kung saan may pagka-scrambler type to. Naka-rim spoke ang kanyang wheels. At ang Beat Villain 401 naman kung saan sporty racer naman ang kanyang style at design mga idol. So meron tayong dalawang choice na pagpipilian. Well, unahin na natin ang kanyang engine type. May bago na tong engine displacement 398.6cc, single cylinder 4 valves, double overhead camshaft, at max power 44.3 HP at max torque 39 Newton meters. So mas pinalakas na at pinaganda na ang engine performance ng bagong Husqvarna. Definitely mapipil mo yan pag pinapatakbo mo na yan. At syempre, yung kanyang torque ay malakas talaga. Next naman ang ating suspension, WP Apex 43mm adjustable compression at rebound, yung front suspension. Sa likod naman, WP Apex monoshock, adjustable preload at damping rebound. Compare sa old model natin, yan po dati ay naka-center monoshock, ngayon horizontal backlink na style. Mga idol, dun pa lamang siguradong mas nag-improve ang performance ng kanyang suspension para dito. Isa na rin dyan, bagong steel trellis frame ang nilagay nila dito. So kapareho din to ng Duke 390 na 2024 model. So meron din siyang subframe. Kaya mga idol, masasabi natin dito is a welcome para sa ating mga Pilipino dahil meron na naman tayong bagong choice or pagpipilian in 400cc or entry-level expressway legal para sa atin. And one thing din na nagustuhan ko dito yung stopping ability nito mga idol. Bagong 320mm front disc 4-piston bi-brake caliper and equipped ng Bosch cornering anti-lock braking system. Plus sa likuran naman 240mm disc 1-piston. Equipped din to ng bi-brake caliper with Supermoto ABS. Ibig sabihin pwede mong i-switch off ang inyong rear ABS mga idol. O di ba mas solid? So dito sa model na to talagang in-improve nila ng todo And syempre sa mga idols po natin, alamang sasabihin nyo bakit hindi pa nila ginawang 2-cylinder. Well, pagdating po sa kanilang model na to talagang single cylinder lang ang engine type nila dito. At syempre mas maganda na rin na in-improve nila, naging 400cc na. Pero para sa akin nga, sana ginawa na lang 450cc para talagang mas malakas, di ba? So ang Beat Villain po na model ay naka-alloy cast wheel at ang Smart Villain naman ay naka-rim and spoke wheels. Yan po yung difference nila. More on scrambler type kasi itong Smart Villain. Ang size ng tire sa front ay 110/70 by 17 inch. Yan po ay tubeless Pirelli Rally style ang pinaka Smart Villain na tire. At sa likod naman 150/60 by 17 inch. Yan din po ay tubeless. And ang ginamit naman na brand ng tire sa Beat Villain, yung ating Coffee Racer style, naka 6 spokes, alloy cast wheel to, Michelin Power 6 yung brand ng tire na ginamit doon. So magkaiba sila ha. Michelin para sa ating Beat Villain at Pirelli Scorpion Rally STR naman doon sa ating Smart Villain. Para naman sa dimension, ang wheelbase nito ay pareho din, 1,368mm. Ground clearance, same din sila, 180mm. Mataas yung ground clearance. At para naman po sa ating pinaka seat height dito, same din sila ng height, 820mm. At hindi lang yan, yung quality ng seat cover na ginamit na rito talagang napakaganda at premium din. So mas maganda sa grip pag tayo po ay nakaupo dyan. Well, para naman sa ating fuel tank,
Ibang klase rin to. Ang ganda ng design, ano? 13 liters ang fuel capacity at fuel consumption naman, average lang to, 29 km per liter. Alam nyo mga idols, perfect tong motor na to for city rides, no? Ang weight naman ito para sa Spark Pillen 154 kg at Bitpillen naman 159 kg. So mas mabigat po si Bitpillen kasi nga naka-alloy cast wheel pa ito, no? So medyo dumagdag yun para sa timbang, ano? At ang ating nakikita rin din na kagandahan din sa dalawang model na to, pag ginamit nyo to, yung kanyang anti-theft, meron siyang immobilizer. Secure yung ating bike. At isa pang bago rin dito, yung kanyang display, 5-inch full color TFT na rin ito. So, in-improve na rin nila yung panel display, mas clear ang information. Meron tong ride-by-wire, motorcycle traction control or TCS, ride mode, sport and rain, at meron din tong quick shifter pero optional yan. Pwedeng accessory yan. Plus, syempre, phone connection, ano. Yan po yung mga latest advanced feature ng bagong Husqvarna 401. Yan po ang Smart Pillen at Bitpillen model. Kaya mga idols, kung kayo po ay bibili nito, yan na po ay pwede nyo nang ma-order. Pre-order lamang po yan. Ibig sabihin, kailangan nyo mag-advance pay, mag-send ng paunang bayad. At syempre, kung gusto nyo pong makakuha nyan, you can send message to my Facebook page, Boy Salabaria, and we will assist you mga idol. Sa mga interested na bibili nito, after nyo mag-pre-order or mag-advance pay, we have to wait for the delivery ng unit na yan. Kung kayo po ay taga Metro Manila, pwede rin. Or kung tayo ay taga Norte, pwede rin yan mga idols. Pwede po kayo maka-order nyan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Yan po ang ating latest model update natin para sa inyo. At itong malaking katanungan, magkano ba ang 2024 price ng bagong Smart Pillen 401? At ang SRP po nito ngayon ay 309,000 pesos. Pareho po sila ng presyo ng 2024 KTM Duke 390. So mga idols, anong masasabi nyo sa bagong presyo ng model na to? With all that features ano, at advanced electronics, sulit po ba yung inyong ibabayad dito na 309,000 pesos? Well, nakita naman po natin in 200,000 big bike category, meron tayong video niyan, yung lahat ng mga pwede nyo mabili ng mga beginner big bike, no? Marami na po sa ating market. At syempre, alam naman natin, European brand ang Husqvarna at KTM. Well, sa quality at components, talagang hindi rin matatawaran to. Pero para sa akin, medyo pricey pa siya, no? Sana nasa 200 plus lang to. And mga idols, kung kayo po ay bago sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. At salamat sa ating mga sponsor, especially Premium Gears, Guanson Group of Company, Axer, at Power Tire, Super Tire.